Naimbag nga aldaw apo, ako po si Dr. Sixto Rilloraza Ordonio, isang brain surgeon po, or more commonly called a neurosurgeon. Ang topic po natin ngayong araw ay yung tinatawag na aneurysm, specifically yung ruptured aneurysm of the brain. Pero bago po yan, maganda siguro, una muna nating alamin kung ano po ba ang ibig sabihin ng stroke. Ang stroke po ay isang atake sa utak na kung saan biglaan or mabilisang nawawala ang oxygen sa brain ng pasyente. Meron pong dalawang rason bakit nangyayari ito. Yung isa po ay tinatawag na ischemic stroke. Yung pangalawa naman po ay hemorrhagic stroke. Yun pong ischemic stroke, ito po yung biglaan or nagbabara ang ugat ng pasyente sa kanyang utak at hindi na pwedeng makadaloy ang oxygen. Yun naman pong pangalawa ay yung tinatawag nating hemorrhagic stroke kung saan yung walls ng ugat sa utak ay nanghihina, lumulobo at ultimately nagra-rupture po siya at yung dugo ay lumalabas sa loob ng utak o kaya sa ibabaw nito. At ang nangyayari po, namamagana yung utak, mataas na yung pressure sa loob, kaya hindi na rin halos makadaloy ang oxygen. Isa sa pinaka-major cause po ng hemorrhagic stroke ay yung topic po natin ngayon, yung ruptured aneurysm. Ano po ba ito? Ano po ang brain aneurysm? Gaya ng sabi ko kanina, ito po ay yung saan yung walls ng blood vessels ng utak ng pasyente ay nanghihina, lumolobo at sa kalaunan ay sumasabog. Ang usual cause po nito ay malimit, sabi nila ay nasa lahi. Minsan naman po, ito po ay dahil sa blood pressure na hindi nakokontrol, yung tinatawag na alta presyon. At malimit din po, maraming pasyente ang matagalan ng umiinom ng alkohol, naninigarilyo, o kaya yung iba, merong yung tinatawag na comorbidity like diabetes. Ngayon po, pupunta na po tayo sa statistics when it comes to aneurysm. Sa buong populasyon po ng mundo, 6% po ng populasyon natin ay magkakaroon nito worldwide. At ang hindi po magandang balita, mas mataas po ang porsyento ng mga tiga-Asya. So, we Asians, tayong mga Pilipino, ay mas mataas ang tsansang magkaroon nito kumpara sa mga taong hindi Asians. Ngayon, ano ho ba ang presentation ng isang patient with brain aneurysm? Ang pinili po namin yung pinaka-common. Yung isa po, nagkakaroon ng warning sign, sentinel sign, or yung tinatawag nating sentinel headache. Ibig sabihin yan, sumasakit na ang ulo ng pasyente bago sumabog yung ugat. Kaya huwag pong baliwalain ang headache. At ang nangyayari po dyan, minsan napapabayaan natin kasi nawawala din po. And then kung ang aneurysm ay talagang sasabog na or sumasabog na, yan na po yung tinatawag na feeling of a thunderclap headache. Ito po yung headache na kung basahin natin sa libro, most severe headache that a patient could ever feel. Pinakamasakit daw po na sakit ng ulo na pwedeng maramdaman ng tao. Totoo po yon dahil nakakita na po ako ng mga inatake ng aneurysm na sumabog at nawawalan po sila ng malay sa sobrang sakit ng ulo. Ngayon po, isa na naman pong statistics sa aneurysm, madali lang pong tandaan. 1 sa 3 pasyente
na merong sumabog na aneurysm sa kasamaang palad ay mamamatay po. Isa sa 3 pasyente ang mabubuhay pero kailangan na po niya ng caregiver for his daily existence. At isa rin po out of 3 ang will be back to normal na as if walang nangyari basta po yung pagsabog ng kanyang aneurysm ay hindi nasamahan ng komplikasyon. Ngayon po, papunta na po tayo kung paano naman natin malalaman na ang isang utak ng pasyente ay meron nga pong dugo. Ito po yung tinatawag na rini-request nating CT scan of the brain. Madali lang pong makita yung fresh blood sa loob ng utak kasi ang CT scan po, ang kulay ng utak ay itim or gray. At ang dugo po ay puti. Kaya madali lang pong malaman kung itong utak ng pasyente ay may dugo o wala. Ngayon po, pag na-confirm na po na may dugo ang utak ng pasyente, ang pangalawang tanong po ano ang cause ng dugo sa utak? Ito ba'y aneurysm o hindi? Kaya yung mga doktor po, nagre-request po sila yung tinatawag na blood vessel mapping of the brain or in medical terms, ang tawag po dyan ay angiogram. Marami pong available sa Lorma gaya ng CT angiogram, MR angiogram, at yung 4-vessel angiogram. Papunta na po tayo sa gamutan niya. Dapat po ang mga pasyenteng sumabog ang kanilang aneurysm, may dugo sa utak, ma-admit po sa ICU. Meron po tayong specially trained nurses na magmo-monitor sa kanila habang nasa ospital sila. At dito po sa ICU, magsimula na pong gagamutin ng pasyente, bibigyan ng mga gamot para hindi po sumama ang lagay nila. At kung sa tingin po ng isang brain surgeon or neurosurgeon ay pwedeng operahan yung aneurysm ng pasyente, kailangan pong magbigay ng consent yung kamag-anak na gusto nilang ipa-opera itong pasyente. At may 2 pong option ito. Yung isa ay open clipping surgery, yung isa naman po ay endovascular surgery. Yung open clipping surgery po, kailangan po ito ng microscope at clips. Yung microscope po ay hindi po yung microscope na nakikita sa classroom na maliliit. Ito po ay malaking microscope, 6 to 7 feet ang height po niya. At yung clips po, ito po yung maliliit na clips na ginagamit namin para hindi na po dumugo uli yung aneurysm. Yung isa naman pong option ay yung endovascular surgery. Ito po ay naglalagay ng catheter sa singit or what we call in English the groin of the patient. At yung catheter po pinapaakyat hanggang sa utak, hinahanap po yung aneurysm at pag nakita na po, linalagyan po ng coil or kung hindi naman po, glue, depende na po sa choice ng gumagawa. Ngayon po, ang pagkakaiba po ng open clipping ay meron pong hiwa sa ulo yung pasyente at kailangan pong dumaan sa bungo, kailangan buksan ang bungo ng patient. And then, linalagay yung clip. Yun naman pong endovascular surgery na soon magkakaroon po ang Lorma ay ang sugat lang po yung catheter dito sa groin or sa singit. Wala na pong iba. Pero malaki po ang pagkakaiba nila when it comes to pricing. Bago po ako magtapos, hindi po porket it's not because you have a successful surgery, successful open clipping, or successful coiling or glue application, okay na po yung patient na parang walang nangyari. Hindi po ganon. Even with successful operation, yun pong paggaling ng patient is based kung meron siyang mga komplikasyon pre-surgery, during surgery, and post-surgery.
Ito po yung usual na complications. Marami po yan, pero ito po yung 4 na pinaka-common at pinaka-delikado. Yung chance na baka mag-bleed po uli yan sa ibang parte ng utak, lalo na sa open clipping. Meron din po yung spasm, yung lumiliit po yung ugat. Meron din po yung convulsion. At yung pang-4 po, minsan yung daloy ng tubig na normal sa utak ng pasyente ay hindi nagagawa ng maganda or there is an obstruction there kaya nagkakaroon po ng tinatawag na hydrocephalus. At bago po ako magtapos, meron po akong i-discuss na paano naman yung mga nakikita na unruptured aneurysm. Asymptomatic yung patient, wala siyang nararamdaman, incidental finding, may aneurysm siya sa utak niya. Ang management po nito ay medyo controversial and up for debate. Pero right now po, based on researches, basta the size po or yung sukat ng aneurysm ay less than 7 mm, ino-observe na lang po muna. Kasi po, with the studies, ang sabi po nila, in 5 years, cumulative is 0 or 1.5 lang po. Medyo maliit yung tsansang mag-rupture. So sa tingin ko po, tapos na po ang aking topic at magandang araw.